Sa China, may mag-asawang naging usap-usapan sa kanilang lugar dahil sa kakaiba nilang pagsasama. Ang lalaki ay tatago natin sa pangalang Tukmol at Tekla naman sa babae. Heto ang kwento. 4 na taon na silang kasal pero hindi pa rin nakaka-score si Mr. na si Tukmol sa kanyang misis na si Tekla. Kahit simpleng layup man lang sana, hindi mapagbigyan. Hanggang holding hands lang ang na-achieve ni Tukmol. Pagbibigyan lang daw ni Tekla ang kanyang mister na maka-score sa isang kondisyon. Kung aabutan siya ng 4,000 yuan na may katumbas na 30,000 pesos kada buwan. Abay matindi. Walang alinlangan o no choice na talaga si Tukmol, pinatos naman niya ang nakakalokong kondisyon ng kanyang misis. Nag-abot nga ito ng 4,000 yuan sa pagkakalang ayos na ang kasunod. Kaya excited siyang yumakap dito syempre. Pero laking gulat niya nang pumalag na parang hito ang kanyang misis. Tadyak bugbog balibag kotong ang inabot niya dito. Sa时候他说只要给他4000块钱他就跟他那个后来他就转了好几个月后来他弄去想亲近他打给他鼻花流水流鼻血 Dahil nakalog ang utak ni Tukmol, dito lamang niya napagtanto na may mali sa kanilang relasyon. Dahil walang tulfo in action sa China, agad siyang tumawag ng tagapamagitan na usog-uso sa China, sila ay binabayarang tulay. Humingi na siya ng tulong dito. Naghinala siya na nagpakasal lamang sa kanya si Tekla dahil habol lamang nito ang bride price na tradisyon ng mga Chinese, lalo na sa tinatawag nilang bride market. Naalala niya nung araw na kinasal sila. Kaduda-duda na si Tekla. Ayaw magpakuha ng litrato at tumanggi pa na magparisto para sa marriage certificate sa mismong araw ng kanilang kasal. At eto pa, may kondisyon pa agad itong si Tekla. Iminungkahi niyang magkahiwalay sila ng kwarto. Ito ay para masiguro niyang hindi makadikit at makadribble man lang sa kanya si Tukmol. Dahil mukhang dead na dead itong si Tukmol sa kanyang napangasawang ewan, sinikreto lamang ni Tukmol sa kanyang pamilya at kaibigan ang kanilang sitwasyon. Nanatili siyang walang pag-aalinlangan sa kanyang asawa kahit tinutulonggis na siya. Ikagugulat mo ang maririnig mong dahilan ni Tekla kung bakit tumatanggi siyang madikitan man lang ni Tukmol sa loob ng 4 na taon. Sa loob nga ng 4 years binigay niya ang lahat, ngunit hindi pa rin matyansingan man lang ang kanyang asawa. Holding hands lang ang pinaka-intimate act nila, ngunit kahit yun na nga lang ang nakikita niya sa kalukog niyang asawa, minsan ay nakakatikim pa siya ng bicycle kick dito. Ngunit ayon kay Tukmol, hindi ganong naiiba ang 4 na taon nilang pagsasama. Dahil 2 years din pala silang naging magjowa bago siya tuluyang magpabudol sa girlfriend niya. Ganun na raw ang sitwasyon nila. Noon pa, magbubulgar ni Tukmol. Ito ay kinagulat ng tagapamagitan. Sa revelasyon na yan ni Tukmol, sinasabi niyang hindi matatawag na pag-ibig ang 2 taong relasyon na hindi man lang naghahawak kamay. Sa buwisit niya ay agad niyang kinaladkad si Tukmol sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa para mag-imbestiga. Pagkarating nila, agad nanlamig ang mukha ni Tekla. Nang makita ang pagbumukha ni Tukmol, hindi man lang siya makatingin ng diretso dito. Sinabi niya sa tagapamagitan na hindi na siya babalik kay Tukmol dahil hindi rin naman sila nakapagrehistro ng marriage certificate, kaya pwede silang maghiwalay ng diretso. Tungkol naman sa pera, hindi niya daw ito ibabalik at hindi niya rin ibabalik ang bride price. Nang marinig ito ng tagapamagitan, tinanong niya ang babae kung bakit ayaw niyang kumuha ng marriage certificate noon. Ang palusot ni Tekla, sobrang lamig daw ng panahon. 他婚纱照他也不愿意。对啊，他就只有买就是因为那个时候，我跟他说了，我说天气冷，我不想他结婚，叫他死命那个，就是那个时候我不高兴，我就不想跟他领证，就跟我发脾气了我。就因为这个事情就几年都不领证，你们在一起应该有5、6年吧？ Tinanong din si Tekla kung bakit hindi sila nagtatalik sa loob ng 4 na taong pagsasama. Nagbigay na nakakawindang na dahilan si Tekla, masyado raw kasi mabantot ang paa nitong si Tukmol.
我发现我听清楚了，你们的主要矛盾是你们俩在一起6年，完全不睡一起吗？这也讲不过去吧？睡一起的吗？我晚上脚又抽整个房间，我闻着那个味道我就想吐，然后晚上打鼾，我一晚上我睡不着觉。脚整个一个100多米的房间全部都是臭的，比那个猪圈都臭。他们家里面吗？他的脚。 Sinasabi ni Tekla na napakataas daw ng standard nilang mga babae pagdating sa pagtatalik ng mag-asawa. Kung makikitulog siya sa lalaking ito, tiyak na magdurusa siya sa insomnia. Kaya para sa kapakanan ng kanyang sariling kalusugan, kailangan niyang mamuhay ng hiwalay sa kanya. Rumesbak naman si Tukmol sa binulgar ni Tekla. Ang sabi niya ay palusot lang daw ang lahat. Isa siyang mekaniko, natural na may amoy siya. At lagi naman daw siyang naliligo pagkatapos ng trabaho. Ibinababad pa nga daw niya ang kanyang paa sa maligamgam na tubig para mawala ang amoy bago niya agapahin ang asawa, pero hindi pa rin siya nakalusot. Nagdahilan na naman ng bago itong si Tekla. Ang kama naman nila ang sinisi. Hindi daw komportableng higaan, kaya ayaw niyang maka-slam dunk si Tukmol, baka magiba. Nang biglang lumabas ang ate ng babae na kanina pa nakikinig sa kabilang kwarto at nakisabat na rin sa usapan, nakakagulat nga lang na sa halip na ipagtanggol ang kanyang kapatid na si Tekla, ay sinulsulan niya pa si Tukmol na sapakin ang kanyang kapatid na babae. 跟你讲过没有？我出门对我家妹妹，我说放假以前拿出你男子汉的气概来，该说的、该骂的、该打的，你可以动手，只要你没做，我跟我老妈这边我不会扶着我妹妹。我讲的这句话没有？我得给打回喽！你不要跟我讲，你拿出来你男子汉气概了没有？阿姨没有的，对。我得给打回来。早3年的时间我就跟他讲过。 Sinabi ni ate sa tagapamagitan na noon pa ay binalaan at binigyan niya ng tips si Tukmol kung paano pakisamahan ng kanyang kapatid na si Tekla, na makukuha niya lamang ang atensyon nito kung magiging matigas siya. Hindi magiging effective ang pagiging malambutin niya dahil kilala niya ang kanyang kapatid. Nasunod lang ito sa mas maangas sa kanya. Kung umakto lamang sana siya na macho at hindi macho na rin, lahat ng problema sana ay madaling nalutas. Gayunpaman, hindi kailanman naging matigas itong si Tukmol. Parati niyang pinapakitang dead na dead ito kay Tekla. Pinakita niya ang kanyang kahinaan, nagpa-under siya ng gusto. Sa puntong yon, nasabi ng ate na wala na silang naiisip na solusyon. Nang marinig ito ni Tukmol ay rumibat siya. Sinabing ang problema ay wala sa kanya, kundi sa kanyang asawa na hindi kailanman nagkaroon ng intensyon na mamuhay bilang normal na mag-asawa. Nahumaling daw kasi ito sa mga romantic TV drama at ginugugol ang buong araw sa pagpapantasya tungkol sa ilang dominanteng CEO na iibig sa kanya. 它都是虚无缥缈的，并不现实。我说了，钱可以2个人可以共同去打，共同可以将来可以去打拼。 Sa sinabing ito ni Tukmol, tumigil ang babae sa pagpapanggap. Nag-iba na naman siya ng dahilan. Sinabi niya na hindi sa ayaw niyang mamuhay ng normal, hindi raw kayang tugunan ni Tukmol ang kanyang pangailangan sa salapi. Sa 5,000 hanggang 6,000 yuan sa isang buwan na kita o may katumbas na 38,000 pesos hanggang 46,000 pesos, alanganin daw siyang ibigay ang kanyang sarili sa ganoong lalaki. Napakaraming demand ng babaeng ito. Sinungaling at tupakin pa sa may toyo. Pero wala naman siyang trabaho. At napansin nilang batugan sa bahay. Ang kanyang silid ay marumi, magulo at nakakadiri. Ang mga pinggan at kagamitan na kanyang pinagkainan ay hindi man lang niya mahugasan sa tuwing matapos kumain. Iniiwan niya lang ito sa mesa, hindi man lang nililigpit at dalhin sa kusina para hugasan ng ibang tao kung ayaw niya. Ang mga mangkok ay nangitim na at inaamag. Hindi pa rin niya nililinis ang mga ito. Siya pala itong dugyutin. Para matapos na ang pagtatalo, ay nagtanong muli si Tukmol kay Tekla sa huling pagkakataon kung sasama pa sa kanya at mamumuhay sila bilang normal na mag-asawa. Ngunit walang kaabog-abog na tinanggihan siya ni Tekla on the spot dahil hindi raw kayang ibigay ni Tukmol ang pangailangan niya sa salapi. Hindi raw niya deserve ang maabutan ng ganong halaga. Kulang pa daw nagastusin sa bahay. Sa huli, nagpasya si Tukmol na makipaghiwalay. Hiniling na lang niya na isoli ang binigay niyang bride price. Ngunit kapalmoks talaga itong si Tekla. Tumanggi na magbigay kahit kusing. Nagtalo na naman ang dalawang panig. Sa huli, nagpatalo na naman si Tukmol.
galit na hinila ang kanyang inapaalis. Wala sa alinmang panig ang umamin sa pagkakamali. Sinisi nila ang isa't isa sa lahat. Pero sa wakas, nagpasya si Tukmol na gumamit ng legal na paraan para protektahan ang kanyang mga karapatan. Sa huli, ang relasyong ito ay hindi man lang matatawag na kasal, hindi man lang ito partnership. Ito ay isang sakuna. Ang lalaki ay nagbigay at nagpaubaya. Pero nakatanggap lamang ng sapak at kahihiyan sa babaeng makasarili at hindi pa handa sa pagpapamilya. 4 na taon, walang yakap, walang intimacy, walang tiwala. Para lang silang dalawang roommate na walang pake sa isa't isa. At higit sa lahat ay hindi legal ang kanilang naging kasal sa simula pa lamang. Kay Tekla may nagsasabing materialistic siya, masiba at walang utang na loob. At kay Tukmol naman sinasabing mahina siyang nilalang, isa siyang sunod-sunurang tuta. Sa tingin mo ba dapat bang ibalik ni Tekla ang bride price? O sa tingin mo ba deserve ni Tukmol ang kanyang sinapit? O dapat siyang kawaan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.